Welcome back to my Good morning guys. Yan. Dito na naman tayo ulit. Yan yung singki, biniladan ni auntie. Habang nagbibilad si auntie kanina dyan ng singki, is tinawag niya ako. Kung gusto ko daw kumuha, kuha lang ako. Nagmamap kasi ako kanina. So sabi ko mamaya auntie, punta ako dyan, nagmamadali din ako kasi ihatid ko nga itong si Aaron. Sibilyan muna ngayon siya. Dahil nilabhan ko yung uniform niya. PC. Sambot lang, wala ko pala. Si RJ naman, wala si RJ. Hindi mo na siya papasok ngayon kasi naalala nyo guys, yung sinare ko sa inyo na si RJ is na ano yung nauntog yung labi niya doon sa ano ng cabinet, sa takip ng cabinet sa kitchen namin. Dahil nga naglalaro sila RJ at Aaron. Oh. Yun nga, nadapa siya, nagsugat yung ano niya, yung ngipon niya, gani. Sa Bisaya, ano nga nauyog. Bisaya, uyog. Sa Tagalog, ano nga, ayan. Basta, sinsya na po, kayo na po yung mag-ano. Ang tawag dito, nag-uyog ang iyang ngipon. Nabangga iyang baba, nag-uyog iyang ngipon. Duha kang ngipon dyan na nag-uyog. Sukad ato is nag-ano na siya. Pag maano mo lang ng konti yung bibig niya, nagdurugo na yung ngipin niya. Kaya, pina-check up namin siya ng isang beses. Binigyan naman siya ng gamot pero hindi naman hanggang ngayon hindi siya okay. Tapos kahapon ko lang talaga napansin guys kasi nga naglalambingan kami ni RJ. Napansin ko na parang bakit may parang bilog sa taas ng ano niya, yung ngipin niya na uyog. Tsaka na ano ako, kasi baka magsapo yung ngipon niya ba. Parang tinanong ko talaga kaagad yung biyanan ko. Tapos pinakita ko sa kanya. Sabi niya, dalhin daw ulit doon. Pakita kung ano ba talaga yung dapat gawin doon. Kung ipabunot ba yung ngipin o ano ba. Hindi pa kasi siya pwedeng ipabunot dahil bata pa si RG. Timing din na pumunta si ama kahapon ng palengke, sa pangalawang palengke. Pinatanong ko na din. Pinakita ko sa doktor muna. Pinapicture ko kay ama yung ano ni RG ngipin, sa taas ng ngipin niya na may bilog. So sabi ng doktor is dalhin daw si RG doon. Kaya dinala na ni ama kanina. Kaalis lang din nila ni ama, dinala na doon. Tapos hindi ko kung baka anuhin lang nila yun, tawag dito pabutuhon rato nilang murag naglingin ba sa lagos ni RG. Kung asa to dapit ang nag-uyog ng ngipon, kaya dito man jud siya sa taas ang nailingin. So basig ilahan ratong pabutuhon. Si ama yung pinapunta ko guys kasi siya yung mas nakakaalam kung saan yung dapat dadalhin. At si RG naman, Ari naman kasi is ayaw niya si ama yung maghatid, kaya ayun. Binagsan nila yung tindahan na maliit guys. Andito na tayo sa school ni Aaron. Dito na naman ulit ako. Tambay muna ako saglit dito, tapos uwi na rin ako. Total wala rin naman si RJ. Ganun pa rin, umiyak na naman si Aaron. Hindi rin naman ako magsasawa magatid sa kanya. School talaga, kailangan talaga niya mag-aral. Katagalan mag-ano na yan si Aaron, tawag dito babalik din yan sa dati na hindi na yan siya iiyak. So bago lang din kasi magtatatlong buwan na kami dito. Tatatlong buwan ba? Yes, opo.
Pero kinausap ko naman yung mga teacher dyan, guys. Tatlo na yung teacher nila. Tatlo yung teacher sa school ni Arin. Yung isa is yung asawa mismo ng principal. Yung dalawa is yung ibang teacher yun. Tsaka yung mismong teacher ni Arin, tsaka yung principal, kinausap ko na ganun nga, pag umiyak si Arin is kausapin lang nila ng kausapin, ay piliwanag. Kasi matatakotin si Arin. Pag once magagalit, ano na yan, iiyak na iiyak, matatakot na yan. Yung mga may edad na dito na mga lalaki, ganyan talaga yung style nila sa pagdamit, guys. Tsaka may mga ano sila, parang sombrero na maliit sa ulo. Talaga masasabi ni Nepali talaga. Nepali style talaga ba ganun. So ayan na, guys, yung singki ni auntie, yung ginawa nila dati ni uncle, sin silang dalawa, ito na yan. Tapos naghahanda na rin si auntie pala dito na ano, guys. Yung gagawin niya ulit pang gatong. Pa-summer na talaga siya, guys, ay kasi banda sa may tanglad ko nakikita ko na yung sumisibol na marigold, maliliit. Tingnan nyo, halos pati lahat. Kailangan kasi ito tatabi ito para sa next taniman na naman ng mustard, may maitatanim na naman sila. Ano ito, radish. Ano nila auntie, baboy nila auntie. Dami talaga nilang kahoy doon sa may taas ng yero nila, dito, dyan, doon sa harap. Pero nakakatakot yung nagtambak ng ganito kasi ahas ba, kinuo ko pa summer na ang bitin in taon. Basta mag-amping lang jud, okay naman. Sense auntie nilalala ba, guys. Tignan niya, chinarge ko tong cellphone ko sa loob. Lumabas ako kasi pinulot ko yung mga nilabhan ko na nalaglag ba, kasi ang lakas ng hangin. Ayan na, sobrang lakas ng hangin kaya nagsiliparan yung mga sinampay ko. Tapos nakita ko yung ano dito sa likod, yung bundok-bundok ba. Sobrang ganda niya, guys. Kahit malayo man siya, no, nakikita mo talaga yung mga ano yung napaka-dry na lupa, ganun ba. Tapos mga puno. Tingnan niyo po, ha. Hindi ko sure kung hindi siya zoom. Ayaw niya ma-zoom. Hindi ko sure kung makikita niyo ba siya kung i-zoom ko siya, guys, sa zoom or zoom. Sensya na po kung mali yung pagkabigkas. Grabe yung hangin, no. Tignan nyo dito. Tingnan nyo, guys, diba? Nakikita nyo yan? Ayan, parang ang lapit-lapit lang yun, pero ang layo niyan. Ayan na. Bahay ni na ante. Tignan niya. Ayan. Okay, lapit pa natin na. Ayan, nakikita niya? Diba? Makikita talaga yung napaka-dry na lupa.
Tingnan niyo yung hangin, oh. Andito naman na side, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya maano masyado. Yung dito talaga yung pinaka oh no. Ayaw eh. Papunta dito yung auntie ng husband ko. Ayan. Ang ganda. Sobra. Tingnan niyo ba naman kung gaano siya kalayo talaga. Ganyan siya kalayo na. Ayan. Aji! Hi! Wala na bato. Wala na bato. Wala na ba to? Wala bato. So, mamaya po ulit guys. Maligo muna ako. Bye-bye po everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye na, Ji. Bye-bye guys. Thank you for watching, Bobby. Sige daw. Ali daw. Thank you for watching. Guys. I love you guys. Tanaw, diri. Love you guys. Anak dayon. Bye-bye for everyone.